Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, lagi natin pinag-uusapan sa channel na ito ang benefits ng dividend investing. But in this video, ang pag-uusapan natin kung bakit hindi ito ang the best strategy. Welcome back! Why dividend investing is not the best strategy. Yan po ang topic natin ngayon guys, no? Okay, so thank you po! 5,000 subscribers na po ako! Sorry, ang tagal ko po nawala. At kasi nagbakasyon ako, no? Then pagbalik ko, tambak po ang trabaho ko po sa office. At dami ko pong backlog na talagang inasikaso ko po, no? But gusto ko pong i-topic ang dividend investing to celebrate our 5,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? And madalas ko nga po kasi topic lately, no? Dividend investing. Ang dalas ko na po tinatopic, no? Kasi na-amaze po talaga ako sa strategy po na to. Kaya medyo may pagka-bias po ako, no? Sa dividend investing. Kasi na-amaze po ako, no? Dahil po sa nababasa ko, natututunan ko po sa inyo, no? Ay na-convert na po tayo po dito. But in this video, ang gusto po nating i-topic po, no, yung the other side para maging balance po tayo, no? And ayaw ko po sanang i-topic ang tao po na to. Kaya lang, he makes a very good point na gusto ko pong i-share po sa inyong lahat. Ang sabi niya dito, don't give false information, iho. Okay, no? Dividend investing is not the best strategy for maximizing profit. Take note, not the best strategy for maximizing profit when delving into stock market. Okay, this is 100% true. Para po sa akin, I agree with this person na 100% na hindi po dividend investing ang the best kung ang goal mo ay ma-maximize mo ang pagkalaki-laking profit po, no, sa stock market, no. Marami pong ibang strategy na maaari kang bigyan ng much higher returns. Totoo po iyan. Okay, no? Hindi po ako makikipagtalo po sa ganyan. Number one po, pag-usapan po natin, momentum investing. Sikat na sikat po ito. Marami pong yumaman sa momentum investing na nag-i-invest ka sa mga stock na may momentum pataas. Doon ka sumasakay sa mga bagay na may momentum, no? At yung mga weak na po, at pahina, pababaan na po, binibitawan mo at doon ka lang po sumasakay sa may momentum, umangat. Alright, yan po momentum investing. Number two, classic na value investing na ina-apply nila Charlie Munger, nila Warren Buffett, na kung saan kumikita sila ng 50x, 100x ng profits po nila, lalo na sila Monish Pabray. Grabe po talaga pag kumita po ito. They use the classical na value investing approach in which hinahanap po talaga nila yung mga stocks po talaga na super undervalued, na talagang hinahanap talaga nila kung saan lupalob. Alin ba talaga ang undervalued po na stock, no? Kasi po ang theory po dito, magre-recover po ang price po niyan at lilipad din po yan one day in the future. Ayan, at maganda pong investing approach po yan. Number 3 po, growth investing. Nag-i-invest ka po sa mga stocks na above average, sobrang taas ng kanilang growth potential, na talagang nakikita mo ang negosyo po nila ay paangat pa lang, palipad pa lang, at grabe po ang nililipad. Typically po, no, ang pag sinabi mong growth investing po talaga, typically po pusta po tayo sa mga small caps, yung maliliit pala na company na siya yung nakikita natin na magiging the next big thing. Halimbawa po nung sila Jollibee, sila URC nung araw. URC nung araw, kung hindi po ako nagkakamali, 7 pesos lang po yan noong 2009. Parang ganyan po, no? Magkano na po yata ngayon yan? URC 200 na po. Imagine mo kung nadali mo yan nung maliit-liit pa po siya. Sila Jollibee, nung nadali mo yan nung 90s, nung maliit-liit pa po yan. Ang gandang-ganda ng kita, di ba? Kasi growth talaga, high growth. Dadalihin mo ng maliit, tapos ang taas-taas ng growth rate po niya. Yan. Laki ng kita po dyan. Alright. Number 4, turn around investing, no? Mag-i-invest ka sa mga stocks na bumagsak ang presyo. Bagsak. Nabagsak.
Okay, kasi nag-experience po siya no, ng challenges or underperformance in the current term. Pero nakikita mo magre-recover siya, may potential mag-recover, umangat po ang stock po na ito at mai-improve niya ang kanyang financial position. Halimbawa po dito, ang paborito po ninyong semi-rara na talagang hirap na hirap po sila noong 2020, lagapak ang business po nila. Walang demand ng coal. Alright? At walang nangyayari. Bagsak na bagsak. Pero nasaan na po sila ngayon? Nag-turn around na po eh. Umikot na po ang mundo. Gulong ng palad. Nasa ilalim. Ngayon, nasa ibabaw na. Alright? At ang paborito po ng lahat, technical analysis. Alright? Ano yung technical analysis na po ang pinaka-common strategy sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, no, na pino-forecast natin ng future, no, price movements based on historical price and volume data. Ang tinitingnan lang po sa technical analysis yung galawan ng presyo at galawan ng volume, gaano karami yung order na pumapasok, no. Inaaral po dito yung chart patterns. Ano ba yung chart patterns? Bakit inaaral yung pattern? Ano ba ibig sabihin ng graph niya na gumaganon, ganon? May volume, may price action. Ano ba yan? Mine-measure po ang emotion. Ang emotion, ang damdamin ng mga tao na nagpa-participate sa stock market. Kasi naghihilahan po yan eh. Buy, sell, no? Supply, demand. So ito po ang mine-measure nun. Nasaan ang psychology ng mga market participant? Yan, at pagbase po dyan, nakakita tayo ng pattern kung sino ang aangat at yun ang sasakyan po natin. Lahat po ng strategy na binanggit ko to ay solid, valid, gumagana at lahat po ito ay magagandang strategy at kaya po nitong talunin ang returns ng dividend investing. But lahat po ito ay meron pong catch. Ang lahat po ng bagay may pros and cons. Hindi lang po puro pros. Lahat po ng bagay may cons. Ano po ba ang cons to? Marami po. Bawat isa po ito may cons. Pero isa lang po ang babanggitin ko po sa inyo sa episode, sa video po na to. Ang isa sa pinakamalaking catch na kailangan niyo po maintindihan sa mga strategies na binanggit ko po. Para po kayo magkaroon ng satisfactory return sa mga strategies po nito, kailangan po very high level po kayo sa mga strategy na to. Kailangan po you are one of the best of the best. Kasi kung hindi ka the best of the best sa mga strategies po na to, you may not actually do well. Hindi po pwede na mediocre person ka lang at mediocre lang ang binibigay mong panahon at mediocre lang ang iyong knowledge at tapos papasukin mga bang strategy po na to, mahihirapan po tayo, no? Okay. Maaari pong hindi maganda ang kalalabasan. And that is the reality of life. Especially po, wala po kung anything against sa technical analysis. Valid po ang technical analysis. Marami akong kaibigan, office mates, napapalibutan po ako ng mga tao nagte-technical analysis. Ang industry ko po ay financial technology. Gumagawa po kayo ng mga software, ng mga system na ginagamit po ng mga traders at ng mga investors. Yan po ang trabaho ko. Kaya po ang mga office mates ko ay also into trading and investing at marami po sa kanila technical analysis. And in reality, hindi ko po nila lahat pero sa akin lang pong experience. Sa aking experience po, wala pa po akong kilala na successful sa technical analysis over long term. Wala pa po akong kilala. Sa dinami-dami po na nakakausap ko, kinakipagkwentuhan po ako sa experiences po nila, wala pa po akong kilala na successful. At majority po sa mga kilala ko na nagte-technical analysis ay nag-quit na po sa stock market. Again, experience ko lang po at hindi ko po dina-downplay ang technical analysis. Naniniwala po ako na effective ang technical analysis but you have to be the best of the best. Okay, no? Technical analysis or active trading is good and valid strategy, no? Kaya lang po, kailangan niyo po maintindihan, no? Marami po nagpo-push ng idea ng technical analysis kasi po may hidden agenda. Kaya ito po ang mas common na makikita po ninyo na information sa buong mundo at lalo na po sa Pilipinas, no? Okay, ano po yan? Kasi nga po ang mga brokers, they profit more if you trade more. Kaya gusto po nila nagte-technical analysis ka
Kasi kung technical analyst ka, you're most likely na magiging active trader ka. And if you're active trader, mas madalas ka magte-trade, mas malaki ang kikitain po ng broker mo. Hindi po tulog ang pera po nila. Number 2, marami pong tao ang nagbebenta ng courses para po turuan. Tingnan nyo na lang po sa YouTube o kung saan man lupalop na mundo. Ang dami pong advertisement ng courses. Bakit? See, there is the romantic idea na you can get rich quick na isa pa. Sa segundo lang na ginaganon-ganon mo lang yung cellphone mo, kikita ka ng pagkalaki-laki. But the reality is, ang yumayaman po dyan, hindi po yung nagte-trade ng ganon. Ang siguradong yumayaman po dyan, yung nagbebenta po ng courses and promises that you will get rich. Yan po talaga ang reality. At alam niyo po yan, kayo po na matatagal na po sa investing. Alam nyo na po yan. Alam na po natin yung mga galawan po na yan, mga Hokage moves na po yan, tinatawag po nila, no? And what people don't discuss sa pagkarami-raming strategies po na pinag-uusapan po natin, no? Lalo na po sa technical analysis, hindi po napag-uusapan madalas yung losses. Ang napag-uusapan po yung great moments. Wow! In just one position, kumita ako ng 1,000,000. Tingnan nyo yung nangyari sa akin sa position na to. Pero yung mga losses nakatago, ang reality po dyan, may great moments pero may losses. At kaya nangyayari po, katulad po sa mga kaibigan ko, sila mismo nagsasabi, minsan panalo, minsan talo, minsan panalo, minsan talo. In the end, break even lang. After so many years of being active, lahat ng chart pattern kabisado na daw po nila. Sinasabi nila sa akin no? Na isang tingin lang nila sa sa pattern, alam na nila yung gagawin. Pero yet break even pa rin after so many years, and many of them nag-quit na po at ayaw na po nila mag-stock market. Nag-focus na lang po sila sa kanilang mga career. Alright, no? So, and tambay po kayo, no, sa Instagram. Try nyo po, magtambay po kayo sa Instagram, magbasa-basa po kayo sa forums po, no, makikita nyo po kung gaano karaming tao ang naipit sa mga position po nila using various strategy na binabanggit po natin. Okay, no? And, kasi nga po, ito nga lang po ang point ko po sa inyong lahat. Pag ang iba't ibang strategy po kasi ang ginamit po natin, kailangan po you have to be the best of the best. Kailangan very, very high level ka. Ang nagustuhan ko po sa dividend investing, pwede po pwede po tayo maging average investor. Karamihan po sa atin, majority of us ay magiging average investor lang. Average ang IQ natin, average ang knowledge natin, average ang wisdom natin, average ang behavior natin, and yet, pag pinractice natin ng dividend investing, kaya pong makakuha ng satisfactory returns. Hindi po kailangang maging genius, no? And we can use simpler analysis. We can actually spend less time studying kasi by principle po, pag regular na nagbabayad ng dividends ang isang company at nakikita natin paangat ng paangat ang dividends niya, alam na po natin by automatically po na maganda ang fundamentals ng company na po yan. Nasasala na ang mga stock. Nakakaiwas na po tayo sa mga pangit na stock kasi dividend investing is first and foremost is a defensive strategy. Para po si Mayweather po yan Para si Mayweather, no? Depensa muna. Dahil hindi nasasapak yung mukha mo, nagsusurvive ka ng matagal at matagal kang nasa laro at malamang ang chances na ikaw ay manalo, no? And we can sleep well at night. Tumaas man o bumaba ang market, wala tayong pakialam kasi kung nadali mo naman ng maganda, no? Sa magandang presyo at happy tayo sa dividend yield, no? Volatility are actually just noise sa atin, no? Nagiging noise na lang sa atin ng volatility. We don't care kung tumaas o bumaba siya, no? Kasi doon tayo sa dividends nakatingin, no? And sometimes yung volatility, no? Nasusundan natin yung tinuro po sa atin ni Benjamin Graham, no? Si Mr. Market, opportunity to buy more kapag bumabagsak ang market. Kapag bumabagsak ang isang stock, nagiging opportunity to buy more, and we understand that, no? And nagiging cure din po ito sa value traps and lost decades. Okay, problema po talaga ng value investing po, no? Marami po
ang nagiging problema po talaga sa value investing. Sometimes makakita tayo ng sobrang undervalued stock. Pero pag hindi nagbibigay ng dividends, nagkakaroon po minsan ng value trap. Hindi natin ma-unlock eh. Hindi natin ma-unlock talaga yung value ng isang stock. Lalo na sa Pilipinas, ang liit-liit na market ng Pilipinas. Paano kung walang pumapansin talaga sa stock natin? Undervalued niya, pero ikaw lang ang pumapansin sa kanya. At 10 taon na ang lumipas, walang nangyayari sa stock mo. Paano po yan? Kung may dividends ka, di okay lang. Kahit na walang capital gains, panalo ka pa rin kasi may natatanggap kang dividends. And also, lost decades. Ito po ang Japan. Noong 1989, 36,000 po ang kanilang index. This is Nikkei 225. Ito po ang isa sa main index sa Japan, no? Ngayon po, 38,000 po ang index ng Japan. Imagine that, in 35 years, hindi ka kumita. May lost decades. Sino makakapagsabi kung ganyan din ang mangyayari sa Pilipinas? What if indexer ka? Kung pina-follow mo index ka, no? At wala ka naman dividends na natatanggap, no? Ano po yan? Sino makakapagsabi, no, na hindi magiging ganyan ang Philippine Index? We don't know. Sa Japan, no, ganyan eh. 35 years, hindi pa gumalaw. Actually, talo ka dyan kasi in 35 years, gano'ng kalaki ang dinivalue ng pera mo? Ang yen, sobrang devalued po ng yen po ngayon. Imagine that, 36,000 ang index nila in 1989. Ngayon, 2024, 38,000 index nila. Walang nangyari. Ang Filipino, noong 2013, magkano ang index po natin? 7,400. Ang index natin ng 2013, no? Ngayon, magkano index po natin? 6,700. Mas mababa pa. 10 taon na po yan mahigit. Paano po yan? Sometimes, no, yan, nagiging advantageous po kapag may dividends ka natatanggap. At least, okay ka pa rin, no? Okay ka pa rin. And you have the confidence sa dividend investing. You have the confidence to commit more capital kasi hindi ka nanguhula hindi hula-hula ang investing mo, may basis ka at nandun yung confidence mo, no, sa fundamental analysis mo. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Sa anak ko po, no, 100% na po ng pera niya ay nilagay ko na po sa dividend stocks ang pera ng anak ko, no, although hindi naman kalakihan pero nandun na po lahat na sa dividend stocks kasi nandun po ang conviction ko po, no, kasi in the past po lahat ng kaibigan ko, personal friends ko, tinataboy ko, sinasabi ko wag kayo mag-invest sa stock market kasi napakataas ng risk at kailangan talaga sobrang dami mong aaralin, sobrang dami mong isasaksak sa utak mo na knowledge before you can participate in the stock market. Pero ngayon, dahil po sa dividend investing, no, ay naibibigay pag may nag-approach po sa akin, no, nare-recommend ko na po ang dividend investing. Sige, pwede kayo mag-stock, no, pero mag-dividend investing kayo, no, kasi napaka-perfect po ng dividend investing for average investor like us. Tayo mga retail investor, no, you can be an average person like most of us na retail investor and still get satisfactory return. In fact, people coming from other strategies lumilipat na po sa dividend investing, no? And ang maganda po dito, ino-combine po nila yung previous knowledge nila sa ibang strategy, ino-combine nila sa dividend investing. Halimbawa yung mga nagte-technical analysis, pinagsasama po nila yan. They use dividend investing to determine what to buy. And then ginagamit nila yung knowledge nila sa technical analysis on when to buy. And this is the perfect marriage, the best of both worlds. Alright, dividend investing kasi another benefit po, no, give us very clear goal. Napaka-clear, napakaliwanag, napakasimple ng goal natin. Ano yung goal natin? One day, mapalitan ang salary natin ng dividend income na one day magiging financially free na tayo at pwede na natin iwan na ating trabaho, iwan na natin ang ating masungit na boss kasi yung dividends na natin ang magpapasweldo sa atin, no? And it's a game that we can play for a very long time. Pwede po for years and decades to come, and you can count on it na siya ay isang effective strategy. No, you don't have to be genius. Hindi kailangan genius. Hindi kailangan bantay ka ng bantay. Nangangatog ka pa. Kakabantay ko, tataas o bababa. Every day, every moment, tense na tense ka. Hindi kailangan. Nakakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka kailangan genius. Hindi ka kailangan bantay ng bantay, no? And of course, always,
I respect every strategy na ginagamit po ninyo. Ano man ang strategy na ginagamit po ninyo, nire-respeto ko po yan kahit ano pa yan. It's your money, it's your choice. Kung saan ka masaya, that is the best for you. Yan ang the best sa'yo. Yung pinaniniwalaan mo, yan ang the best for you, no? Pero kung wala ka pa napipili, no, na investing strategy or feeling mo, sunog ka na sa ginagawa mo, no? Bakit hindi mo i-try ang dividend investing? Alright. At last na comment ko na lang po, no? Sobrang thank you talaga kay Gilbert. Thank you na binibigyan niya ako ng maraming content ideas. Ang sabi niya dito, kitang-kita na kulang ka pa sa kaalaman at karanasan. Personally, sinabi niya sa akin, kulang ako sa kaalaman at karanasan. This is 100% true. Thank you. Totoo ang sinabi mo. Salamat. I see myself as someone na marami pang dapat matutunan and hindi po ako superior sa inyo, sa kahit sino sa inyo. I am not better than any of you. Hindi po ako better sa kahit sino sa inyo. And I will dedicate my life in pursuit of wisdom and knowledge sa pag-invest sa stock market at pag-aaral ng business. No? Kasi ito po ang passion ko. And the reason I create videos on YouTube is to spark interest in investing kasi hindi po maraming tao na Pinoy, hindi po marami ang Pinoy na nag-i-invest. At ang goal ko po ay matulungan po kayo na mag-isip para po sa sarili po ninyo at mag-decide para sa sarili po ninyo, no? Kaya nga I give contradicting views. Hindi nyo ba napapansin? No? Ang gulo-gulo ng hair ko. Sometimes sasabihin ko, pangit ang diversification. Next video, sasabihin ko, maganda diversification. Sasabihin ko, pangit ang dividend investing. Next video, sasabihin ko, maganda dividend investing. No? Ang gulo-gulo ng hair ko. Kasi hindi ko po goal na i-guide kayo. Hindi ko po goal na sabihin sa inyo kung ano ang bibilin nyo, anong gagawin po ninyo. Ang goal ko po ay bigyan kayo, i-transfer ang energy ko, yung passion ko for learning sa inyo pong lahat. At ang gusto ko pong mangyari, tayo pong lahat, sama-sama po tayo mag-aral until the day na hindi na po natin kayang mag-aral. At salamat po sa inyong 5,000 subscriber. Sorry na masyal lang po ako na matagal. 9 days po ako sa Japan. At konting picture lang po na share ko po sa inyo. Harry Potter, mga ganyan, no? Sakura ba yan? Puchi. Wala po Disneyland, no? Hindi ko po na-post po dito. Anyway, salamat po sa pag-aantay po ninyo. Salamat sa support po ninyo. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section na miss ko po kayong lahat. Happy investing, to God be the glory. God bless. Bye-bye.